for us Christians, tayo mga Katoliko, naniniwala tayo na ang Passover Lamb, ang tunay na Passover Lamb ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Diba? Siya ang nag-fulfill ng lahat ng mga ito. No? Sa simula't simula pa lang, lahat ng mga ito na ginawa ng Diyos ay natupad, no, sa ating Panginoong Hesukristo. That is the Paschal Lamb or the Passover Lamb. Ngayon, imagine, alam nyo ba yung part na to? Diba, this is the Last Supper. Diba? Saan naganap yung Last Supper? Sa upper room, no, sa Jerusalem. Nangyari ang Last Supper sa upper room in Jerusalem. Yan. Ngayon, during this time, habang ang sabi ng scholars, hindi sila nakaupo. No, Renaissance influence kasi yan, kaya sila nakaupo, may table, maraming pagkain. Pero dun sa actual na Passover, payak lang yung pagkain nila. Payak yung pagkain nila. 'Di ba? Hi Philip, no? At dahil payak yung pagkain nila, simpleng salo-salo lamang yung meron sila, and most probably, sabi ng mga scholars, naka-recline sila. Alam niyo yung naka-recline? Parang nakaupo sila sa sahig, tapos parang medyo nakahiga sila. At kapag ikaw yung nasa right side, I think right side ba? Or left side nung tao na yon, ikaw ang pinaka-importante. So, sinasabi ng scholars na si John, either nasa left side ni Jesus Christ noon or right side niya, naka-recline siya doon sa may chest ni Jesus Christ. Ganon, nakasandig siya. Okay? Kaya mababasa natin sa gospel, di ba, na malapit siya doon, something like that. And imagine, the Lord Jesus Christ is naging tunay na tao gaya natin, di ba? When He assumed the human nature, the Lord Jesus Christ became a true man with true human feelings. Napalapit siya sa mga kaibigan niya, sa mga kamag-anak niya, no, sa mga friends niya. Kayo, may friends kayo, di ba? Di ba, napalapit din kayo sa mga friends ninyo, kahit mga friends lang natin dito sa social media. Di ba? Napapalapit tayo, how much more sa ating Panginoong Hesukristo. Di ba? And na-enjoy din naman niya na kumain kasama nila. Na-enjoy din naman niya na uminom kasama nila, na mamasyal kasama nila, mangaral kasama nila, mangisda, makita sila, etc. Umawit ng mga papuri sa Diyos kasama nila. Siguro itong si Pedro, itong si Juan, naamoy nila yung pawis ng isa't isa. Kahit yung pawis ng Panginoong Hesukristo, alam nila. Di ba? Kasi close sila. No? Talagang naging taong totoo ang Panginoong Hesukristo. To the point na nung una, hindi nila akalain na Diyos talaga siyang tunay. At yung mga experiences ng Panginoong Hesukristo, hindi peking experiences yung mga yon. Tunay na mga experiences ng mga yon ng isang tunay na naging tao. Imagine, eternal God ka, no? You're an immanent God, tapos you're a transcendent God, tapos naging immanent ka, di ba? Nakisama ka sa mga tao na hindi mo dapat deserve na kasama. Pero dahil mahal mo sila, kasama mo sila. And during this time, alam ni Jesus Christ na nalalapit na yung kanyang oras. Okay? Nalalapit na yung kanyang oras. Pero itong mga ito, kasama niyang to, nagsasayahan sila. Masaya silang kumakain. Kasi Passover eh. Diba? Paskwa. At umaawit sila ng Hallel. Diba gumawa nga ako ng music ng Hallel. Gumawa ako tapos pinakanta ko kay AI. And it's a very beautiful song na sana pinatugtog ko pala kanina habang nagdadasal tayo ng rosary. So yung Hallel, merong greater Hallel at saka lesser na Hallel, no? Yung great Hallel, I think it's in Psalms 136, something like that. Kinakanta nila yon bilang papuri sa Diyos at bilang pasasalamat sa Diyos sa lahat ng mga nagawa ng Diyos na kabutihan sa kanila. Imagine. So that's a Passover.
No? And during that Passover, habang kumakanta yung mga kasama nila, imagine Jesus Christ. Alam mo yung feeling na na naroon ka sa outing. Meron kayong outing na magkakaibigan, tapos ikaw ay naka-dorm ka. Tapos nung nasa outing kayo, habang natutuwa yung mga kasama mo, nalulungkot ka kasi nakalimutan mo pala nakabukas yung gasol. Alam mo yung ganong feeling? Diba? So, there is something inside Jesus Christ that time na bumabagabag sa kanya. Tunay siyang Diyos, yes, pero tunay din siyang tao. Natural din sa kanyang mabagabag eh. Hindi yun alam ng mga kasama niya. No, yung mga kasama ni Jesus Christ during that time, nagse-celebrate sila, nagre-recite sila ng Hallel, pero hindi nila alam na sa loob-loob ni Jesus Christ, iba na pala yung kanyang nararamdaman. And siguro hindi natin alam, baka si Jesus Christ noon, nakikingiti din kasama nila, nakikikanta din kasama nila, no, nakikipag-usap din occasionally sa kanila, masaya, hindi nila ramdam na sa loob-loob ni Jesus Christ, meron na palang namumuong anxiety. Kasi alam ni Jesus Christ na isa sa mga kaibigan niyang kasama niya dito ay magtra-traidor na sa kanya at alam niya na ang kanyang oras ay nalalapit na. Iiwan na niya sila. Iiwan na niya yung pamilya niya. Mamamatay na siya. Alam ni Jesus Christ yun. It's very hard. No? Okay. So, sa pagkakataon na to, merong 4 dito na mga cups. Diba? May 4 na cups dyan. Sinong nakakaalam ng pangalan ng 4 na cups na iyon? Diba? Pero yung panghuli na cup, hindi niya natapos inumin. Hindi nila natapos yon at nagpunta na agad sila sa Garden of Gethsemane. Okay. So, ayan yung 4 cups na tinutukoy natin. Merong 4 na cup kasi akala natin, nakasanayan natin, merong isa lamang, di ba? Pero sinasabi ng scholars, baka nga nagsalo-salo sila, parang ganyan, pero talagang merong 4 cups na tinutukoy dyan sa Passover na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. The first cup is the cup of sanctification. The second cup is the cup of deliverance. The third cup is the cup of redemption and the cup of praise. Pero ngayon tinatawag nila na cup of consummation parang ganun, di ba? Or this is also the anong tawag dito? This is the kiddush. Di ba? Ito naman yung plagues, or paano kaya i-pronounce to? Plagues, ganun? Cup of plagues, sorry. This is the cup of blessing. No, ibig sabihin niyan, I will redeem you with an outstretched arm. Kaya ang tawag nila dito, Birkat Hamazon. At ito naman yung pang-4, this is the cup of praise or cup of acceptance or the Hallel cup na tinatawag nila, cup of Hallel. I will take you as my people, ang ibig sabihin nito. Yung una naman, I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. At yung pangalawa, I will rescue you from their bondage. Okay? So during this time, isinasawsaw yung bread dito sa cup na ito. 'Di ba? Ay sorry, the wine is deep pala, I should say, iba pala yung part na yon. Ayan. Kadush, Magid, Birkat, Hamazon at saka Hallel. Ayan. Tama si Brother Bruno, no? Meron pa ngang 5th cup Sabi ng iba, meron pa ngang 5th cup minsan, yun daw yung cup of Elijah. Pero yun kasi pinupur nila, hindi nila yun iniinom. Ito yung 4 na iniinom nila. So merong 4 cups sa Passover. Hindi to na inom ni Jesus Christ yung pang-4. No? Yan, hindi niya nainom yung pang-4. 3 lang yung natapos nila. Saan kaya niya matatapos na inumin yung pang-4? Ayan, meron kayong guest. Mamaya ba kikita natin saan matatapos ni Jesus Christ. Yeah, tama si Brother Ran. And then, during that time na sila ay nandoon sa upper room, something happened. 'Di ba? Alam natin ang kwento na ipinagsawsaw niya, 'di ba? Ipinagsawsaw niya ng morsel, bahagi ng tinapay, si Judas. And according to scholars,
kapag ginawa yon ng isang master or ng isang kaibigan, ikaw ay tinuturing niya na malapit na kaibigan. At ibinigay niya yun kay Judas. Pero during that time, pinasok na din ni Satanas ang puso ni Judas, indicating na meron talagang corruption na nangyari sa kanya. And that corruption, hindi lang yun nangyari sa panahon na yan. Nangyari pa yun matagal na. Kaya ninanakawan niya sila kasi siya yung tagahawak ng salapi. 'Di ba? This is Judas Iscariot. Siya yung tagahawak ng pananalapi. Bakit meron naman si Mateo? 'Di ba? Bakit pa si Judas? No, marami tayong mga questions diyan, no? So makikita natin na merong influence ng demonyo, no, doon sa pangyayari dito. Mabigat yung environment, no? And nung sinabi ni Jesus Christ na one of you is the devil, o kaya isa sa inyo ay magtra-traidor sa akin, ako po ba iyon or something, may sinabi si Judas, di ba? Pero kung mapapansin nyo, kahit na may hint na si Judas na parang alam na ni Jesus Christ kung sino yung magta-traidor sa kanya, hindi man lang siya nagpakita ng remorse o pagdadalawang isip sa panahon na ito. No? Ilang piraso pala ng silver coins? Sino nakakaalam? Ilang piraso ng silver coins yung ibinigay kay Judas? Ilang piece of silver? Paki-comment naman po. 30 pieces of silver? 30 pieces ng pilak. Ayan. Very good po. Thank you. Hi, Father. Yun po yung ibinigay nung mga Pariseo kay Judas. And basically, ibinalik niya yung pera na yon, ibinato niya sa kanila pabalik, and yun yung ipinambili nila ng isang piraso ng lupa. Na anong tawag sa lupa na iyon? Sino kakaalam ng pangalan ng piraso ng lupa na yon, yung lot na yon, na binili ng mga Hudyo gamit yung pera ni Judas, the blood money? Akeldama. Haseldama, Hakeldama, maraming variant ng spelling, no? At doon sa Akeldama na yan, may mga nagsasabi na doon daw nagbigti si Judas, ganyan. Doon siya nagpakamatay. May mga versions din yan ng pagpapakamatay ni Judas. And merong isang historians ata or church father, Field of Blood, na nagsasabi na hanggang ngayon naaamoy pa daw yung baho ng lugar na iyon. Sabi doon sa panahon nila. At yung espiritu ni Judas daw ay nagmumulto pa doon. May nagsabing ganyan, no? So, merong ganun na literature na nagsasabi na that place was haunted by devil and that yung amoy ng lugar na yun ay mabaho. Kaya nga dito sa amin sa Ilocos o doon dito sa part ng norte, kapag meron yung bangar tree, no, medyo nangangamoy yun pag ganito mga Lent, ganon. May folklore na nagsasabi na yun daw ay yung puno na pinagbigtian ni Judas, parang ganon. Parang folklore lang naman, no? Pero there is a very disturbing story surrounding the place Akeldama. Yung pangalan pala niya nakakatakot na, no? It's the field of blood, no? Kasi nga blood money, ginamit doon yung blood na siyang pinambili, no, sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? So this is the Akeldama. Yan, the field of blood. Ayan, 'di ba? So nagbigti si Judas sa field of blood na yan. May dalawang versions yan, nagbigti. Meron naman yung isa, nahulog siya tapos sumabog yung kanyang bituka. May ganon, 'di ba? Pero ang theory diyan, nagbigti siya and then due to pressure, nahulog yung kanyang katawan kasi mabigat. Tumalon, sumabog yung kanyang, mga aso, sumabog yung kanyang tiyan, ganun, lumabas yung kanyang mga laman. And ang theory dyan ng ang theory ng mga scholars, tumalon siya nung magbibigti siya, and then nung pagkatapos, nahulog yung kanyang katawan. Wait lang yung mga aso, ko lang.
Ingay ng mga aso, sorry, no? So, dahil nga dun sa pressure, kumbaga, naputol yung kanyang leeg, ganon, tapos, o kaya yung lubid, ganon, tapos, sumalpok yung kanyang katawan, syempre, bloated na siya noong panahon na yon, kaya, nagkasabog-sabog yung kanyang tiyan. Yun yung sinasabi ng iba. And, pagkatapos nung part doon sa upper room, nagtungo yung mga alagad sa Garden of Gethsemane. You know, the Garden of Gethsemane is not just a garden. This is a olive plantation. No, so maraming mga olives diyan hanggang ngayon, no? Sa panahon na to, marami pa ring mga puno ng olivo. And makikita ninyo na dito nanalangin si Jesus Christ, no? Nanalangin si Jesus Christ. And yung mga kasama niya, anong ginawa nila? Nagsitulog sila. No, kaya mga natutulog pag lecture, ganon. Ganon ang joke natin minsan, no? So natulog sila, tapos si Jesus Christ paulit-ulit yung kanyang panalangin dito, no? Tapos pumunta siya sa kanila, ginigising sila, pero you can see, no, the weakness of the flesh. Although the spirit is willing, the flesh is weak, sabi ng Panginoong Jesucristo. And ito yung isa sa pinaka-distressful part, no? Full of anxiety. Kasi alam mo na ina-anticipate mo yung mangyayari sa yung kaparusahan. Tao din siya. 'Di ba? Nagsusurge na yung anxiety niya, naiiwan na niya yung mga kaibigan niya, and the anticipation of the coming crucifixion. Alam niyo, sa crucifixion, bago ka i-crucify, i-scourge ka muna. Yung scourging pa lang, enough na yun para patigilin yung isang crowd. Yung, kunwari, kapag may nagrarally nung panahon ng Roman Empire, takutin mo sila na sino mang magpatuloy sa rally na ito, i-scourging namin. Matatakot talaga sila. Kasi yung scourging nun is also a deadly weapon, no? Talagang babalatan ka nun ng buhay hanggang lumabas lahat ng mga entrails mo, ng mga litid mo, ng mga laman mo, na mamaya i-discuss ko kasi paborito ko yung part na yan. And take note, paulit-ulit na nanalangin ang Panginoong Jesucristo dito to be delivered, no? 'Di ba? According to the book of Hebrews, paborito ng mga Muslim, pero ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, no, it's not my will, no, but your will be done. Yun yung will ng Father, at ibig sabihin niya, kaisa siya doon sa will ng kanyang Ama. No, hindi siya naiiba, hindi siya nagsasariling will doon sa kalooban ng kanyang Ama na gusto niya. No, ganun yung nakikita natin dito. And there is a very rare medical condition na nangyari dito. Ano yon? Sino nakakaalala sa inyo? There is a very rare documented medical condition na nangyari habang si Jesus ay nananalangin. At yun ay noong siya ay nagpawis ng tila mga butil ng dugo. Yan. 'Di ba? Nagpawis siya. And remember, this was recorded doon sa Gospel of Luke, no? This was recorded doon sa Gospel of Saint Luke. And bakit sa tingin nyo si Saint Luke yung nagbigay ng detail patungkol dito? Out from all the other evangelists, bakit sa tingin nyo si Saint Luke yung nakapansin doon sa pangyayari na ito? Ano bang meron kay Saint Luke? Sige nga. Because Saint Luke was a physician. He's a doctor. So alam niya yung phenomenon na yan. No, alam niya. No, and that is what we call the hematidrosis. Meron pang isang term dyan but it's usually called the hematidrosis, na nangyayari because of extreme agony and stress and anxiety. Nagbe-breakdown yung mga capillaries. You know the capillaries? If we go back to our science class, no, nung elementary, capillaries are the smallest blood vessels, no, in the body. Yan, di ba?
Sila yung pinakamaliit na blood vessels sa body natin. Ayan. So ganun nung nangyari. And this is medically documented, no? Bringing credibility to that testimony of the gospel. No, kasi hindi ilalagay kung nag-imbento lang sila ng story during that time for the sake of, parang yung sinasabi ng mga atheist, for the sake of just a story. Hindi yun, mahirap gumawa ng kwento na pati yung ganyang part ilalagay mo pa, knowing na yung part na yan is very rare and it's not yet documented well during their time, no? Wala pa yung term na hematidrosis that time, pero naisulat na ni Luke na merong ganyang happening doon kay Jesus Christ, not just in a specific in some random manner. Specifically lang siya na i-record na nangyari nung si Jesus Christ ay nakaka-experience ng extreme agony. It's very granting that the position of Christianity is just an invention, it's very hard to invent a story like this. Do you believe me? No, sabi ng isang philosopher, yes, we can say that the stories in the gospel are fake. The stories surrounding Jesus Christ are fake, fabrication, not true according to atheists. But the details, the manner the story was narrated, no, yung pagkakasunod-sunod ng story, yung drama ng story, it's very hard to write a story like that during that time. No, it's very hard na gumawa ng kwento-kwentong ganyan lang, di ba? Tapos i-detail mo pa yung dugo-dugo na ganyan. No, it's for us, it adds to the credibility of the gospels, no. So, grabe yung pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo during that time, no. He experienced hematidrosis na tinatawag natin. And those happened dito pa lang yan sa Garden of Gethsemane. And we call it sa first mystery, no, sorrowful mystery, as the agony in the garden. Ganyan, no? So, akalain mo, ang kiss, ang halik during their time is very well known to be a symbol of what? Of friendship. Diba? Kaya nga, in the writings of Saint Paul, paborito nating talata, Roma 16:16, binabati ko kayo, no? Binabati kayo ng lahat ng iglesia ni Kristo ng banal na halik. Greet one another with a holy kiss. Kasi ang halik, especially sa region nila, ay simbolo ng malapit na pagkakaibigan. Okay? Pero, yun yung ginamit din ni Judas para ipagkanulo ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Nung humalik siya sa ating Panginoong Hesukristo, yun ang nagsilbing symbol para makilala nung mga dadakip, no, sa kanya na siya ngayon. No, pero pag titignan mo sa time na yan, nung hinahanap nila si Jesus Christ, ang daming nagpakilala, di ba? Ang daming humarap na sila daw ang Kristo, pati si Pedro, gano'n. Bumunot nga sila ng bumunot pa nga sila ng tabak para putulin yung tenga ng isang temple guard. Kasi mga temple guards yung pumunta dyan sa part na yan eh. And merong part dyan na nung tinatanong nila kung sino si Kristo, sumagot si Jesus Christ, di ba? Ako nga, no? And you will read in the gospel na nung sinabi ng Panginoong Hesukristo na ako nga or I am, anong ginawa ng mga temple guards? Nagsibagsakan sila, di ba? Maybe napaluhod sila or napadausdos sila, parang ganun. Kasi yung pagkakasabi ng Panginoong Hesukristo according to theologians and scholars, nung salitang I am, echoes the I am in Genesis 3:15. Di ba? So, sino sa inyo si Jesus? Sabi niya, I am, no? Pero walang nasaktan sa mga kasama ni Jesus bilang katuparan ng panalangin niya na wala sa kanilang isa ang mapapahamak. No? Pero makikita mo dito na nawindang yung mga apostol at sila'y nagsitakbuhan. Iniwan nila ang ating Panginoong Hesukristo.
si Juan lamang yung natira sa kanya, pero sabi nila maybe in a distance, or maybe si Saint John ay hindi nila nakikilala kasi siya yung pinakabata, no, hindi siya masyadong prominent sa nakasama ng mga apostol. Pero ang isa sa pinaka-prominente na nakilala nila si Pedro, no? Ikaw yun, 'di ba? Sabi nila. No, pero si Saint John kasi parang according to scholars, hindi siya masyadong familiar dun sa mga tao during that time. Yan. Ay oo, sinasabi nga nila 'di ba? Na nalito daw, ganyan, iba daw, etc. Especially yung mga gustong lituhin yung pananampalataya natin Ang dami nilang kwentong tungkol sa ganyan. And then we come to Peter. 'Di ba? Pag makikita mo si Saint Peter, ilang beses niyang ipinagkanulo ang ating Panginoon Jesucristo, itinatwa, I should say, ang Panginoon Jesucristo 3 beses. No? So imagine, ang sabi dun sa Gospel of Luke ata, tumingin sa kanya si Jesus. Imaginin mo, tinuring kang kaibigan, pero nung traidorin mo si Jesus, nung itanggi mo siya, 3 beses kang tinanong, itinanggi mo siya, promise, Pexman, hindi ko kilala ang tao na ito. Napatingin sa iyo si Jesus. So anong pait ng naramdaman ng ating Panginoon Jesucristo that time nang napatingin siya ng mata sa mata kay Pedro, pero tignan mo din naman yung sakit na naramdaman ni Pedro. Pero ang maganda dyan, yung mababasa natin sa Gospel of Luke na sabi ni Jesus Christ, I have prayed for you, Peter, because Satan wants to shake your faith, parang ganon. But I prayed for you so that your faith will not fail, so that when you come back, you will strengthen the faith of your brothers. Napakaganda yung sinabi ni Jesus Christ na so that when you come back, no? Ibig sabihin, in-overlook ni Jesus Christ yung gagawing pagtatatwa sa kanya ni Peter. Saka nag-focus siya doon sa part na maganda. Naging optimistic si Jesus Christ. Instead na mag-focus siya sa gagawin ni Peter na pagkakamali, nag-focus siya after nung gagawin ni Peter na yon doon sa pagbabalik ni Peter. Kaya nga pag sa liturgy, mayroong bahagi doon na look not on our sins, but on the faith of your church. 'Di ba? May ganun tayong sinasabi, 'di ba? Pag sa misa, parang ganun. At pag titignan mo dito sa part na ito, no, pinalakas ni Jesus Christ yung pananampalataya ni Pedro. Pinanalangin niya si Pedro para kapag si Pedro ay nakabalik na, no, mula sa kanyang gagawing pagkakamali, palalakasin niya yung kanyang mga kapatid. Ayan. Pero ano ang pinagkaiba ni Judas at saka ni Pedro? Si Judas kasi hindi siya nagtiwala sa grasya ng Diyos. He despaired his own salvation. No? Naging hopeless siya and kinuha niya yung kanyang buhay. Nilagay niya ang hustisya sa kanyang sariling kamay. Si Peter naman, nanumbalik siya, no, doon kay Jesus Christ. So after ng mga ginawa nilang panunuya sa ating Panginoon Jesucristo, after ng ginawa nilang pagpapahirap sa kanya, ay iniharap siya sa mga tao. No? Iniharap siya sa mga tao. Ito si Poncio Pilato, siya yung governor ng region nila, siya yung governor ng tawag dito ng anong lugar yon? Ng Galilee, yan, saka dyan sa part na yan ng Israel. Ang ginawa niya, iniharap niya si Jesus Christ sa mga tao at si Barrabas. No, si Barrabas alam natin isa yang kriminal di ba? At naupo siya sa tinatawag natin na trono. Ang tawag sa trono na ito yung tinatawag na plataforma. That is the plataforma. And then pinapili niya yung mga tao, no, na kasi nakagawian niya na magpakawala ng isang kriminal kapag kapistahan, pero pinili pa rin ng mga tao si Barrabas. At ipako siya sa krus. Nung pagpasok ng Panginoon Jesucristo doon sa Jerusalem, gaya ng sineselebrate, ginugunita natin pag Palm Sunday, yung mga nagsipagsigaw doon na Hosanna, no, sa anak ni David, sila din yung mga nagsipagsigaw siguro dito ng ipako sa krus.
And alam nyo, ang kahulugan ng salitang Barabas is son of the Father. Jesus din atang pangalan nito, Jesus Barabas. So technically, Jesus Barabas din to. Jesus son of the Father, Jesus son of the Father, Barabas, son of the Father. Diba? So makikita mo na even during this time, talagang kumikilos si Satanas to confuse the people. Diba? Talagang grabe yung epekto ng kapangyarihan ni Satanas, diba? Very symbolic, no? Kalain mo, this is Jesus Barabas. Jesus Barabas din to. Diba? Then, anong sabi niya? Papakawalan ko din siya, no? Ipapahagupit ko lamang. Pero yung hagupit na yon, na napakakonti lamang yung lines na yon, yung line na yon na nasulat dun sa Bible, and Pilate had him scourged. Napakalala pala. Napakalala pala nun, yung scourging na yon. And this is the scourging. Alam nyo, itong Roman scourging, hindi ito simple whip na paggamit ng whip, no? Hindi ito simple na beating. This is a deadly whipping. This is a deadly beating. Ito yung tinatawag na flagellum, kung saan kinuha yung salitang flagellation or the flagrum. Ito din yung tinatawag nila na scorpion. And typically, merong handle yan, merong strips dyan na gawa sa leather, at dun sa mga dulo nun may mga metal balls, sometimes mga buto ng hayop, at mga broken shards of glass, etc. Na kapag yan ay itinama sa balat mo, kaya niyang i-pierce talaga yung balat. So imagine, ang ginagawa ni ito yung ginagawa talaga nila bago magkaroon ng crucifixion. So ito yung ginagawa nila na standard bago magkaroon ng crucifixion, and this is designed to inflict maximum damage to the person. Kapag sinabi nating maximum damage, wala silang pakialam kahit sumisigaw ka sa sakit at umiiyak dyan. Kahit maihi ka, wala silang pakialam. No? Yung mga historical accounts, gaya ni Flavius Josephus, nakita daw niya yung mga dating kaibigan niya, kapamilya niya na ganyan eh. 4 daw sila or 3, nakiusap siya para matigil. Iniligtas yung 3 na yon, pero namatay pa rin sila due to infection and shock. At kahit natapos yan, kahit makasurvive ka dyan, there's a tendency na magiging baldado ka. Kasi, usually, yung mga dumadaan sa tinatawag natin na flagellation gamit yung flagrum, yung scourge, talagang kakalkalin yung likod mo dyan. To the extent na lumalabas daw yung mga buto. Nakikita yung ribs, lumalabas yung mga entrails, yung mga laman loob mo, yung lungs mo, yung intestines mo, at saka yung balat mo daw, nagbibitin-bitin na sila, na tinatawag nilang ribbons of flesh. No? Para kang naglalakad na tusino or naglalakad na burger patty. Ganun. Nakalaylay na, nagbibitin-bitit na, nangangabit na dito yung mga bahagi ng balat mo, at makaka-experience ka ng tinatawag na hypovolemic shock. No? Kaya usually, yung mga victims dito, magkakaroon ng rivers of blood. Kasi wala nang skin. Wala na yung dermis, epidermis na magi-stop ng flow of blood. Sira na. Yung mga veins mo, yung mga blood vessels mo, yung mga tendons mo, ay talagang lalabas yan. Diba? Quivering, gumaganon, no? Quivering ribbons of flesh and tendons. Diba? Ribbons of flesh and yung mga tendons ba? Yung mga, pag nagkakatay ka ba? Diba? Parang ganon. So, tignan mo, imagine, kaya usually, yung mga nag-undergo ng ganito, namamatay na lang sila. O kaya, minsan,
tinatawag silang half-dead. Ito naman yung half-death, no? Kasi nga, yung flogging na to, talagang napakatindi. Designed talaga siya para patayin ka. Anong gagawin nila? Itatali nila yung kamay mo sa pillar para maunat ka. Tatanggalin lahat ng damit mo because this is an entertainment. Public entertainment kasi to. Hahagupitin ka nung tinatawag nating lictors, dalawa yan. Lictors ang tawag sa kanila, either sa bayan sila or salitan. Imaginin mo, kahit sa harapan ng katawan mo, harapan ng legs mo at mga braso mo, lalo na dito sa part ng may ano mo, waist mo, madadali yan. Kasi once na ito ay iginanon sa'yo, no, inihampas sa'yo, iikot yan. Iikot yan ng gano'n, no? Sa kanila, ifo-force na hihilain yan. Ganon. So, ihiwa yan. Yayakapin ka nito. Yayakapin niya yung paa mo, yayakapin niya yung braso mo, yayakapin din niya dito sa may tiyan mo. Sa kanila yan hihilain ng pagganon. Diba? Ay, sakit-sakit niyan. Kaya dun sa mga visions ni ni Blessed Anne Catherine Emmerich, etc., no, napakatindi ng paglalarawan nila. No? Yung nakita natin sa Passion of Christ, mas matindi pa daw ito kung titignan mo, no? And then imagine mo, bukas na yung likod mo dito, pagbubuhatin ka pa nila ng napakatinding ano, wala pala tayo sa ano nito, wala pala tayo sa Facebook, kaya pwede tayong maban, no? Krus. Yung papabuhat sa iyo, yung ano, yung tawag dito, yung beam, no? Na tinatawag. Yung ipapabuhat nila sa iyo yun, di ba? Edi, napakasakit nang mai-inflict sa iyo diyan sa mismong likod mo, yung patibulum na tinatawag, no? Bubuhatin mo yun papunta sa Calvary. Siyempre, magnanab na din yung pag pinako ka dito sa may wrist mo, tapos diyan sa baba, diba? So napakasakit. Tapos talagang nanghina ka na ng tuluyan dyan sa part na yan kasi nga dun pa lang sa dinanas mo na scourging. Okay? And so, yun po yung scourging na tinatawag, na napakalit lang ng pagkakasabi, no? At ipinahampas niya si Jesus. Ganun lang, pero hindi na i-detail kung ano ba yung nandoon sa Roman scourging na iyon. And then, we have also the crown of thorns. Di ba ito yung nakasanayan natin na crown of thorns, para siyang wreath, no? Pero sabi nila ganito daw yung mas accurate na crown of thorns from the jujube plant, no? At yan yung ginamit nila, iginanon nila sa ulo ni Jesus Christ upang mas lalo siyang mag-suffer. And alam nyo, during that time, masakit kapag ginalaw mo yung ano mo, yung, di ba kapag nagsa-self-expression ka sa muka, yung sa gagalaw yung ano mo, yung kilay mo, panga mo, mga ganon, masakit lahat yun sa ulo ni Jesus Christ, lalo sa likuran, kasi yung mga points na sensitive dun sa taas ng, dito sa may noo, dito sa may likuran, ganyan, naka-direct yung part na to. So masakit kapag gumalaw-galaw siya. So sabi sa atin ng mga scholars, yung pagkakapako ni Jesus Christ is some sort of, they call it syndonic, based on the shroud of Turin. So bakit? Kasi yung nakasanayan natin na straight hands, outstretched, hello brother Michael, kapag kasi yung dugo, tutulo siya diretso pa ganun. Pero dun sa isang kamay ni Jesus Christ kasi parang yung dugo, tumulo siya pa ganun. So there's a tendency na pa Y-shape siya na ipinako. Hindi siya T-shape, no? So, ito namang picture na nakikita nyo, this is the man of sorrow. This is based on Isaiah, no? Chapter 52 to 53. And you will see there, na paborito kong version, no? Pinagawan ko pa ng kanta kay AI. You will see there na talagang marred beyond human likeness. At sabi, maraming nakakita sa kanya na hindi na nagulantang kasi hindi talaga siya makilala kung siya ay mukha pa bang tao. So imagine, ang galing ng artist dito, no? Yung pagkakadepict niya, this is pero siguro tong part na to mas accurate to kapag bago yung
pagkatapos ng ano lang to, pagkatapos ng scourging or bago yung scourging, parang ganon. Yung nandun lang siya sa gilid, yung pagkatapos siyang imak, kasi napuyatan din siya sa part na to eh. Siguro ito yung part pagkatapos ng agony on the garden. Nung pinagsasampal siya, no, pumunta siya dun sa bahay ni Anas, ni Caiaphas, ganon. No, pinagpasapasahan siya, minak siya. Do you imagine, no? Imagine parang dito, the agony experienced by the Lord Jesus Christ and the sorrow experienced by the Lord Jesus Christ during that time. Nung ipako siya sa krus. And through His wounds, tayo ay napagaling. Sabi nga nila. Yeah, this is usually after the scourging. Pero pag titignan mo kasi yung depiction ng mga writers nun, di ba meron pa yung pinapahawak nila sa kanya na na yung mga reeds. Ganon, di ba? Yung mga tusok-tusok na mga reeds, ganon, pinapahawak siya ng ganon. Kapag sinearch mo yung Man of Sorrow, makikita mo talaga yung lang depiction sa kanya is talagang malulungkot, no? Pero meron silang tawag dun sa parang version na yun ng reed na hawak. Hindi siya not necessarily flogging, pero hindi din siya parang pang scourging na tinatawag. Yan. So, meron term na tinatawag doon, parang caning, parang ganun, something like that. Yung gagamit sila ng mga rods, gagamit sila ng mga stick, parang ganun, or birching. No? Pero hindi yun accurate. Ang mas accurate talaga na ginamit kay Jesus Christ is yung, gaya yung tinatawag, pinag-uusapan namin kanina ang Calabashi, it's the scourging. Ayan. So, yung tanong kanina, patungkol dun sa fourth cup, dito natupad yun sa cross. Kaya sinabi ni Jesus Christ, it is finished. Na minsan, mali yung pakaunawa ng mga anti-katoliko. No? Sabi nila, wala nang dapat gawin. Pananampalataya na lang sapagkat sinabi na ni Jesus Christ, it is finished. Pero yung Hallel cup, ito yung pinang-substitute doon sa pinakita natin kanina na the Hallel cup, no? Na hindi na ubos ni Jesus Christ, hindi niya nainom doon sa pang fourth cup. Pero dalawang pagkakataon yan, di ba, na inoferan siya ng ganyan. Yung una, hindi niya tinanggap kasi meron yung halo na myrrh, no? Parang psychedelic drug siya or something like a drug that can numb yung senses para hindi siya siguro parang way na yung mga yung mga sympathizers niya noon para hindi siya maka-feel ng tinatawag natin na sakit, no? Kasi during that time kapag nakapako kasi sa krus, ito mai-stretch yan, yung mga kamay mo, syempre masakit yan. Ipapasok yan dito sa part dito, dito ka ipapako. Napakagaling nga nila kasi may part dito na lulusot talaga sa buto without fracturing the bones. Magi-stretch lang siya. No, pero napakasakit nun, magnanumb dito sa part na to kasi parang considered na patay na dito. Tapos ihilain ka pa nung katawan mo kasi napakabigat nung katawan mo, causing your lungs to be parang maiipit, kaya masasakal ka din. Kaya minsan nakaka-experience sila ng asphyxia, di ba? So kapag babasahin natin yan, kaso medyo lang kasi hindi ko mabasa, parang siya, parang ganun. So, yung pangalawa tinanggap na niya kasi wala nang halo na drugs. Wala na siyang halo, no? Sabi nga niya, bile daw, something like that 'di ba? So tinanggap na niya yung pangalawang part. Ayan. So, yung dalawang kasama niya, ito, binalian sila ng buto. Naku, pag ako diyan, hihilingin ko talaga, mamamatay talaga ako kasi ayaw ko nababalian ng buto. Masakit kaya 'yon. Imagine dito, babaliin yung buto mo para mapadali yung kamatayan mo para maibabakan nila. Pero sabi sa prophecy, walang mababali sa kanya kasi nga ang ginawa na lang sa kanya, tinusok na lang yung kanyang tagiliran. May nagsasabi na nadali daw yung kanyang puso, pero parang exaggeration naman pag ganun. May nagsasabi naman na hindi. Parang ganyan yung nakikita natin sa part na yan. And merong isang version ng crucifixion sa Japan na hindi sila gumagamit ng pako, itinatali ka lang nila, tapos meron silang parang ginagamit ng panglock ng katawan mo, tapos X-cross yung cross, parang ganyan. Saka kanila tutusukin ng magka-cross na lance dito mo,
Halimbawa, dito sa part dito, tutusukin nila, lalabas doon, tapos tutusukin din nila, lalabas doon. Ang sakit nun, no? Ganun yung nangyari kay St. Paul Mickey and Company. Ang sakit nun. Kaya nung nabasa ko yon, yung crucifixion ng Japan, ay mas maganda pala yung crucifixion ng Japan, hindi masakit. Siguro mamamatay ka lang ng, kasi magugutom ka, etc. Pero hindi pala. Kasi pag nakatali ka na ng ganyan, tutusukin nila sa tagiliran mo, magkabilaan. Hindi, mas masakit. Mas masakit na naman yun. Ayan. And very common ang crucifixion during their time. No? Yung scourging pa lang na sinasabi natin, enough to silence a crowd. And yun yung kinakatakutan, na master yun, na perfect ng Roman Empire, yung torture na iyon. Diba? And pag titignan mo, ang special lang kay Jesus Christ, siya lang yung merong crown of thorns. Yan, siya lang yung ginamitan ng crown of thorns. Most probably na siya lang, parang ganon. Hindi natin masabi, pero yeah, parang unique lang ata sa kanya yon. Ayan. So that ends po our nasabi naman natin kanina ito, 'di ba? So Crucifix Dolorosus, no? Doon sa may Furca part. Yan, Kesendonic something.